Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Webes, tensyon sa tunga nanday anay Presidente Rodrigo Duterte kag anay Senador Antonio Trillanes na saksihan sa Quadcom hearing sang Kamara. Pagpatay kay Delphine Británico sa atong 2020, isa sa mga gintalakay sa Quadcom hearing sang Kamara. Mga mainit nga eksena nga natabo sa hearing, tutukan. Rambol sa mga pamatanon sa plaza sang Uton, Iloilo na huli ka. Pagpantay sa seguridad sa plaza, mas pagahugton pa. Kapulisan may persons of interest na sa posible nagbilin sa bangkay isang lalaki nga nakasulod sa sako sa Bredco Port sa Bacolod City. Ginpahayag gun running activity sa 5th Distrito tulid nga ginaimbestigaran sang kapulisan. Pagbagligya kag pagbakal sang hindi lisensyado nga mga pusil posible gamiton sa eleksyon. Kag pinasahi nga painting sang local artist sa Bacolod City, ginhimo nga disenyo sa mga mug kag reusable bags. Advokasya sa likod sini, aton hibaluon. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, ako si Gertrude Charlotan. Kaso sang pagpatay kay Delphine Británico na bukaran sa Quad Committee hearing sang Kamara. Iban pa nga mga issue may kaangtanan sa Duterte drug war gintalakay. Si Julius Bilacaol nakatuto. Enero 19, 2020, sang ginluthang si Delphine Británico sa dalan sa Nabitasan, Lapas. Matapos natalupangdan sini ang isang kagrupo sang kalalakihan nga nagailis ang plaka sang isa ka salakyan. Nagwa sa investigasyon nga ang salakyan ang gingamit man sa pagpatay kay Alain Muller sa Barangay Cuartero, Haro sa amuman nga adlaw. Ang mga grupo ang ginatapuan sang kapulisan nga Sunday Corporal Joseph Andro Joven, Staff Sergeant Ricardo Morante, Master Sergeant Vernie Escorial, Staff Sergeant Michael De Felipe, kag Staff Sergeant Freddy Libuon. Ginpasakaan sang kaso sang pamilya Británico ang mga pulis. Upod sa tuanay hepe sang ICPO nga si Colonel Martin Defensor. Ang kaso ang pending subong sa Department of Justice. Sa Quad Committee hearing sang Kamara kaangot sa drug war sang Duterte administration, gindala ni Manila Representative Ernesto Dionisio Jr. sa igtalupangod ni anay Presidente Rodrigo Duterte ang natabo sa iya ginapahayag abyan. So, talagang may ilan-ilan na hayop alang ang bituka na yung inosente pagkatapos silang gumawa ng krimen, allegedly, dinamay pa yung simpleng bata na. Sabat ni Duterte, pwede makuha sang komitiba ang ngalan sa mga imbolbado para maimbestigaran. Apang ginpanindugan sini nga ang sala, salagid. A wrong is always a wrong and it cannot be right. Lalo na kung inosente. Ginpakigangutan sang news team ang pamilya Británico para makuhaan sang reaksyon apang mapagwa lang kuno ang mga ini sa statement. Nagpamaliban naman ang Police Regional Office 6 nga maghatag sang update sa status sang imbolbado nga mga pulis. Samtang sa ikaduha nga tion, nagcruise ang banas na day Duterte kag anay Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Ini matapos nagtambong man sa Quadcom hearing si Mabilog. Sanggin pamangkot ni Party List Representative Ramon Gutierrez na tuhoy sa iya narcolist kung sa diin nadala ang ngalan sang anay mayor. Kasubong bala nga ginaako ni Duterte nga handom gid man sini nga patyon si Mabilog. Kaya noon na presidente ako, lumayas yan. Kasi alam niya, papatayin ko siya. Kaya bumalik. Ngayon na lang. So, Mr. President... Pero hindi na ako presidente, hindi ko na mapatay ang buwang. Matandaan nga nagpadulong si Mabilog sa Estados Unidos ang 2017 bangod sa pamahog sa iya kabuhi. Matapos ang 7 ka tuig, nagbalik lang ini sa Pilipinas sa tinutuyo nga limpyuhan ng iyang ngalan. Samtang sa hearing, nangintalalupang do naman ang mga tion nga nangin irritable ang anay presidente. Ini ang natalupang dan sang ginhanaan sini nga sumbagon si anay Senador Leila de Lima. Kagang iya tuyo nga paghaboy sang mikropono kay anay Senador Antonio Trillanes. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas.
Mga kapuso, duwa ka grupo sa mga pamatanon nagrambol sa Oton Public Plaza. Suyaay sa magtimbang nga grupo ginatudlo rason. Insidente na hulikam. Sa dugang nga detalye nakatutok live si John Salagigan sa Banwa sang Oton. John? Jert, pasako na sa karon ang public plaza diri sa Banwa sang Oton kadungan man sa mga preparasyon sa kapistahan sang Immaculate Conception. Gani ang seguridad ang mas hugot pa nga ipatuman sa lugar agot hindi na maliwat pa ang kinagamo sa tunga sa mga pamatanon. Nagadinalaga ng mga pamatanon ngayon sa dalan sa atubang sa Oton Public Plaza sa nagligan nga gabi. Sa investigasyon sa Oton Municipal Police Station nagrambol gali ang duha ka mga grupo sang pamatanon kag naghabuyanay pa sang bato. Ang ginhalinan, suyaay isang magtimbang nga grupo. Ang isa ko ka minor, dogin tulok yung isa ka minor man to sa pihak. Then after that, naghabuyanay na bato, ginhaboy na sila bato, naghabuyanay na exchange sa bato. Amo to dayon. Nakilala na sa kapulisan ng 6 ka mga pamatanon yung gidalakipan sang 2 ka mga minor kag 4 ka mga nagaedad 18, 19, 20 kag 21 anyos kag ang isa ka minor sa piyak nga grupo. Lunsay ginpaidalom na sa counseling sang MSWDO ang mga pamatanon subong man ang ilang mga ginikanan. Masabi nga nag-alagaw sa plaza ang Iloy nga si Fatima upod ang iya bata gani suno sa iya. Dapat lang mas manginhugot ang seguridad sa lugar. Ang mambal ka sa pulis ang mga bata. Hindi ka pagpa-standby yun diri yo. Pabawalan nila nga hindi dahil mag-standby. Kaya nga among gid mahalinan ang among gid mahalinan sang damo sang kabataan. Bangod sa insidente, mas pasangkaron pa ang police visibility sa plaza. Ilabi na subong nga madamo sang mga aktibidad sa nagahilapit ka kapistahan sang Immaculate Conception. Gina-utilize nato ng aton nga mga force multiplier para malikawan ang upod man sa aton mga kapulisan. Magluwas sa kapulisan mismo ang mga barangay officials ang Barangay Poblacion West ang magahimo man sang tikang agud makabulig bantay sa seguridad. Nag-form kami sa amon nga daw task force upod ang mga volunteers nga multiplier. Nag-request man kami sa mga volunteers man nga mga citizen crime watch mga amo sina bala nga para nga mag-duty sa plaza. Lunsay mga estudyante sa nagkalain-lain nga public high school sa Banwa sa Oton ang mga pamatanon kag plano man sang barangay nga makigangot sa ilang mga bulutuan. Jert, magluwas sa rambol kag paghabuyanay sang bato. May mga pilaman ka insidente ginpalapot sa Barangay Council sa Poblacion West. Sa diin ang mga pamatanon ang nagapangawat man sa pila ka mga establishmento gani lakip ini sa ipalapot sa Barangay Council sa mga bulutuan. Jert? Padamogit nga salamat sa detalye, Kapuso John Sala. Para sa dugang mga balita sa Bacolod City, kag pila ka lugar sa Western Visayas, manging kaupunta si Adrian Prieto. Si Adrian? Yes, Jers, mga puso, madamog nga salamat. Sa Bacolod City naman kapulisan, may persons of interest na sa nagbilin sang bangkay nga nakasulod sa sako sa bahay sang Bredco Port. Biktima, wala gihapon. Makilala, nakatutok si Tess Ordales. May mga persona na nga nakaistorya ang katapos ang police station. Ito nga ginapahayag nakakita sang nagbilin sang sako nga mayunod nga bangkay sa seawall sa Bredco Port sa Bacolod City sang tinalikdan nga Martes. Suno sa kapulisan, hindi ilang isa katawo ang posible may kahimuan sang krimen. As of now, may ara. May damo kami person of interest. So, premature kayo. Bis sa pagkandang natin sa investigation, sa pagpamangkot natin sa mga witnesses sa lapit sa area, may ara na kita nga daw hint pala. Dako nga bulig kuntani suno sa kapulisan kung ma-identify na ang biktima apang sa 3 ka mga pamilya nga nagpagigangot sa kapulisan kahapon nga nagikan pa sa Calatrava, Silay City kag sumag sa Bacolod City. Negatibo gihapon kung nagagwa nga hindi ang biktima ang ila ginapangita nga missing. Nag-coordinate rin sa station and we assessed him going to the funeral parlor. Pero it seems na negative talaga nilang nakilala. And as of now ngayong ating investigator andoon pa rin sa area ng Bredco. Going to those different mga bodega doon. Plano sang kapulisan nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay kung wala pa sang may maklaim tubdob sa Biyernes agud matumod kung may iban pa ini nga pilas. Madumduman may igoy ni sang bala sa likod lapo sa dughan kag wala na ini sang isa kadulungan sang masapuan.
Upod kay Reynald Castillo, Pes or Dallas. 1 Western Visayas. Samtang Iloilo Police Provincial Office ginatutukan ng ginapahayag gun running activity sa probinsya sang Iloilo, ilabi na sa 5th Distrito. Pagpamaligya kag pagbakal sang undocumented kag loose firearms, posible gamiton sa eleksyon, ini ang gintutukan ni John Sala. Naglabot na sa 49 ka mga persona ang nagkaladakpan sa nagkalain-lain ng mga police station sa bugas nga probinsya sang Iloilo nga nagahupot sa mga undocumented kag loose firearms sa linsang Enero tubtong Nobyembre 2024. Pinakauli nga nadakpan ng 6 ka mga sospek nga ginapasuni nagabaligya sa mga hindi lisensyado nga pusil sa entrapment operation nga ginpatigayon sang Criminal Investigation and Detection Group Iloilo Field Unit sa Barangay Canoan, Estancia, Iloilo. Ginaadigar nga target sang grupo nga baligyan sa mga pusil ang mga political aspirant para sa 2025 midterm election sa Northern Iloilo. Suno sa IPBO, hindi malayo nga inigidman ang tinutuyo sa mga nagapalaptas ang loose firearms bangod sa ila monitoring. Posible nga gamiton ang mga ini nga pamahog sa tiun sang eleksyon. Pwede ini actually magamit nga ang mga loose firearms ini para sa aton nga election. Can be used nga during election nga may impluensya ng aton nga resulta. Particularly iti magamit ini sa mga intimidation. Kung madakpan suno kay Aranyo magapakatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act No. 10591 o kung illegal possession of firearms sa mga political aspirant o kung sinuman nga madakpan nga nagahupot sa mga hindi lisensyado nga mga armas luthang. So ang disqualification naman is nakadepende naman isa sa aton sining Commission on Election. But ara kami nga mag-provide sa ila sining mga kinanglanon. No, ang amon abi we are more on sa ginatawag nga criminal liability. Upo kay Hans Tisierto, John Sala. 1 Western Visayas. Believe mga kapuso sa Bacolod City naman pinasahi nga mga painting sang local artist ginhimo nga disenyo sa mga mug kag reusable bag. Paghimo sang art, kadungon man sang pag-amlig sa palibot, duyag itibong sang grupo. Nakatutok Aileen Pedreso. Kadaman sa frames lang kag nakatapik sa dingding makita ang paintings. Pero sa sulod sa isa ka gallery sa Lacson Street sa Bacolod City, ang paintings ara sa mugs, t-shirts, kag reusable bags. Hindi lang simple, kundi pinasahi nga paintings nga may nagkalain-lain nga tema ang imo makita. Initanan obra maestras ng kapin 20 ka local artists halin sa Bacolod City kag Negros Occidental. Nag-feature kami original art sang aton nga mga artist, no. We want to feature this time ang ila nagidya nga obra. Ginbansagan nga pulo pop-up ang sahi isang art nga ila ginahimo. Inspired man sa ila tema ang pag-amnig sa palibot. Kaangay na lang sa pag-recycle sa mga pwede pa mapuslan nga bagay kag pagbutang sa mga disenyo sa reusable bags. Agud ang mga ini, #transform. Ang college student nga si Von, nakakuha sang inspirasyon sa mga nakita nga artworks sa gallery. Appreciate arts because each art form and artwork all have a different meaning and story behind them. May kanya-kanya nga diskarte ang kada artist. Ano man ang imuhugot, go on! Ang importante, may dala ka nga inspirasyon. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV. 1 Western Visayas. Mga kapuso, pag-obserbar sa proper decorum ginaduso sa Iloilo City Council kasunod sa mga pagpang-insulto kag pagbinaisay sa nakaligad nga mga session. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Sa sesyon sang Iloilo City Council sa nagligad nga semana, ginhambalan ni Councilor Romel Doron sa Councilor Johnny Yang kag elestante nga mga ignorante sa tunga sang pag-aprobar sang prangkisa sang tricycle operators. Antes pa sini, makaduha man ka beses sa kabuyasang hindi maraming nga tinaga si Doron kay Councilor Cedric Cabaluna. Sa sesyon kahapon, ginduso ni Councilor Yang ang istrikto nga pag-obserbar sang proper decorum sa tion sang sesyon. Lakip diri ang paglikaw sa paghambal sang derogatory o kon malain nga tinaga kag pamersonal. Ginahingyo sini ang mataas nga pagrespeto sa tagsa-tagsa kag manginbukas sa palamangkutanon. Wala man sini direkta nga gintumod si Councilor Doron apang sa mga tinaga nga iya gingamit. Mathag nga natuhoy sa nanginaksyon ni Doron ang iya privilege speech.
I call upon the Council leadership to enforce these standards of decorum consistently and impartially, ensuring that all members are held accountable. Ginklaro ni Doron nga ang mga aksyon sini sang nagliligad ang iyanagin pangayuan sang pasaylo. Apang giduso man sini nga dapat sundon man sang tanan nga konsehal ang pagsulundan. Naghirit pa ini nga dapat natun-an na sa mga konsehal ang mga ordinansa kag resolusyon sa sesyon. I already said I'm sorry about what happened. So ano ni, is this a classroom? This is not a classroom. That's why kung isa ka-delay kita, isang pamangkot nga labay-labay. Nagsuwestyon naman si Councilor Eli Istante nga kung mahimo, maghiwat sang pre-session agud may buloan ang tagsa katopiko sa session. What should be tackled on the session, it should be tackled in the pre-session. Ginsuwestyon man ang pagpatigayon sang seminar sa mga konsehal agud liwat nga ma-review ang internal rules sang konseho. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sa Bacolod City, mga kapuso, bango sa kangawa sang mga residente sang barangay 30 sa pagdamo sa mga kabug nga nagahapon sa bakante nga lote. Nagpangayo na sang bulig ang DNR Penro Negros Occidental sa biologist halin sa Northern Negros Natural Park. Ginayon nga nagpadulong sa lugar ang team kag nagpatigayin sa inspeksyon kag investigasyon. Pagatutugan sa maini ang pagtuon sa populasyon, migration pattern kag giho sang mga kabug. Base sa initial assessment sang team, masobra 1,000 ka mga kabug ang nagahapon sa lunok kag iban pa nga fruit trees sa lugar. Madumduman nga nagtukod man sa monitoring team ang Bacolod City LGU nga nagamonitor sa epekto sa mga kabug sa ikahing lawas sang mga residente. Isa ka lalaki na hulikan nga nagapangawat sa pila ka mga classroom sa Philippine Science High School, Western Visayas Campus. Suspect na dakpan sa Tibiao, Antique. Ini ang gintutukan ni John Sala. Madasig kag makabig expert ang hulag sang lalaki nga ini nga ginkilala kay Nathaniel Hubani, 24 anyos nga nakuan sang CCTV footage sa sulod sang Philippine Science High School Western Visayas Campus. Lunes ang aga si Hubani ang nagpakuno-kuno nga may bisitahon sa sulod kag wala sang kabudlay nga nakasulod matapos mag-agi sa security guard sang bulutuan. Mation-tion, ginpang sulod na sini ang pila ka mga classroom agud mangawat. While ara sila sa may gym or sa auditorium for the flag raising, yung took advantage ato sang person nga nga suspect naton nga maglibot sa sulod sa faculty room sa mga classroom nila kag pinanguha sa mga gamit. Sa inventory naton na nagkladula is mga laptops, cellphone, kwarta nila ang sa class pancake sa ibang personal na kwarta sa mga estudyante. Sa follow-up operations ang kapulisan na-recover ang pila ka mga ginpangkawat ni Hubani matapos magkooperar ang pamilya sini nga nag-i-star sa isa ka subdivision sa distrito Mansangharo. Apang nakapalagyo naman ang sospek. Kunang inmadanlog ini sa syudad sang Iloilo, Baliskad naman nakapalaran ni Hubani sa Antique. Ining nahulog sa kamot sa kapulisan sa banwa sang Tibiao matapos sa ginsulod man sini ang isa ka kolehiyo sa banwa sang San Jose. Ginsulod nila, check nila sa terminal, nagtaw sa CCTV kung anong ginasakyan niya nga bus. And dito man nakita nga hindi nakasakay si Nathaniel going to northbound. Nag-coordinate ang San Jose Police Station sa mga other municipal police stations dito na-intercept si Nathaniel sa banwa sang Tibiao, Antique. Makabing nasuno kay Shakon nga gabunan niya kawatan ng sospek bangod madamo na inisang kaso sa pagpangawat kag nakaagi na preso sa bilibid bangod man sa pagpangawat. Preso na sa karon sa San Jose Municipal Police Station ang sospek. Suno kay Shakon ginsapol sini mga security personnel sa bulutuan kag liwat nga ginpahanumduman sa ilang mga katungdanan. Panumdum sini sa iban pa nga mga bulutuan. Dapat may date sila sa pag-check. Ay double check yun nila kung sino ang bisita, kung di nila makadto. Pag while ongoing yung program, pagbalaan nila nga wala ganit tao sa offices, sa mga classrooms, i-hold na nila, hindi na nila pagpasod doon. Gintinguan sa news team malabot ang school officials ang Philippine Science High School Western Visayas Campus agot may baluan ang ilang plano sa seguridad sang bulutuan apang ula sang may naghatag sang pahayag sa news team. Natalana naman yung pasakaan sang kaso ang sospek. Upod kay Hans Desierto, John Sala, 1 Western Visayas.
Ginkakibot naman sa pila ka mga residente sang Barangay Alangilan, Bacolod City ang pagkasapo sa matulan sang tao sa tunga sang katubuhan. Suno sa isa sa mga nakakitang residente sa unhan sa matulan, nakitaan pagid ang bagol sang tawo. Galayon yung report ang insidente sa kapulisan. Wala naman sa nakita ang gamit na posible makabulig sa pagtubod sang identity sini. Dugay na guro kay naguntat kami di Hilamon. June o July, no? Waay pa man, yung katuan sa pulis, mo to na yung tipon na nila mga tulan, ginsulod nila sa karton, gindala. Kibot na kami kagapon. Mga kapuso sa pihak nga pila ka beses nga nadalaig sa pila ka violasyon nakasumiter pa sang rekisito sa iya pagtrabaho sa Iloilo City Government. Si John Castro Jr. ang suspect sa pagpatay sa naipunong barangay sa San Rafael, Tigbawan nga si Giovanni Triste. Si Castro ang naging job hire employee sa Task Force ASIS-U humalin sang 2020 tubtob 2022. Kung matandaan nga base sa records sa Tigbawan MPS 2003 kag 2010 sa nadakpan ini nga nagahupot sang eksplosibo. Na imbolbar man sa kaso nga murder kag frustrated murder sa 2009 apang ini ang naareglo. 2019 kag subong nga tuig 2024 ini ang nadakpan naman nga nagahupot sang pusil kag lunsay yara sa korte ang kaso. Samtang yara sa ASIS-U maayo man kuno ang pamatasan ni Castro suno sang head nga si Lovejoy Hosinilla. Sa iya man ini nagpabulig para magsungka sang damlag lang. Sulod yan di sa amon, may NBI man. Ang require, may sara man tanan. Tiway man kumaga, kung may mga records at wala man ko to sa basta diri sa ako niya, tadlong lang sa way, kaya problema. Ari baladayan, mga kapuso, naglandfall na sa Bagao, Cagayan ang Bagyo Ophel, 1:30 kainas sang hapon. Base naman sa 2 p.m. bulletin, signal number 4 sa Babuyan Islands, northern kag eastern portion sang mainland Cagayan, pati sa northeastern portion sang Isabela. Signal number 3 naman sa Batanes, nabiling nga bahin sa Cagayan, northern central kag eastern portion sang Isabela, northern portion sang Apayao kag northern portion sang Ilocos Norte. Signal number 2 sa western kag southern portion sang Isabela, nabiling nga bahin sang Apayao, Kalinga, northern portion sang Abra, eastern portion sa Mountain Province. Eastern portion sa Ifugao kag nabiling nga bahin sang Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa nabiling nga bahin sang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Nabiling nga bahin sa Mountain Province, nabiling nga bahin sa Ifugao, nabiling nga bahin sang Abra, northern portion sang Benguet. Ilocos Sur, pati ang northern portion sang La Union kag sang Aurora. Sunod pa sa pag-asa, posible ang ikaduha nga landfall sang bagyo sa Babuyan Islands karon sa gabi antes maglait o kung maglain ang direksyon sinipadulog. Sana sila nga niya bahin sang Taiwan sa weekend. Sa datos naman sa Metro Weather, may chances ang ulan sa Antique kag pila ka bahin sang Negros Provinces. Posible man ang ulan sa nabiling nga bahin sang Pilipinas. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Mangin kabahin sang leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakanting ang posisyon sa GMA Network. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mo magbisita sa www.careers.gmanetwork.co. Iloilo City TTMO mag-request ng body-worn cameras para sa 378 ka-traffic aids sa syudad. Pila ka mga motorista pabor sa plano, agod ma-documents ang insakto ang violasyon sa dalan. Inianggin tutukan ni Kim Salinas. Ginlakip na sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sa tuigan nga budgetary request ang body-worn cameras para sa mga traffic aids. Gamito ng body-worn camera sa pag-document sa mga operasyon sang Iloilo City TTMO, kaangay sang clamping kag on-road parking. Gamiton man ini sa pagsamat sa mga reklamo sa operasyon sa mga traffic aid. Kung maaprubahan, himuan ini sang pulisa kag pagsulundan bilang kabahin sang regulation ordinance. May policy sina dire paano ang storage sang mga ginkuha naton nga mga videos, and then paano ang process no sa legal in case nga gamiton ini as court presentation or as evidence. Suno kay Garbanzos kung matigayon, amat-amaton ang pagbakal sang kamera para sa masobra 300 ka mga traffic aids. May pila ka mga traffic aids suno kay Garbanzos nga may personal na nga body-worn camera. Kangay na lang diriki nga nakitaan ang bentaha sang kamera sa iyang obra.
mayara nga violator nga hindi sila magako sang ila sala. So mas mayo gid nga mayara kita ano nga badiborn kamera. Nagalao man si Gerardo nga matigayon ang pagbakal sang kamera bangod mangindako ini nga bulig sa ilang nga traffic aid. Bilang supervisor, mas pabor gid kayo kay nga mas dipinsa sa tao. Kag sa violator nang mismo para pera ang pagpatuman tas ang lahi ka sudad. Pabor man ang POJ driver nga si Ray sa ginaduso sang Iloilo City TTMO bangod manikawan ang hindi husto nga pamaagi sang pila ka mga traffic aid sa ila operasyon o kon ang kaso sang pagpangilkil. Wala mo damo man traffic aid diskarte mo te. Okay man ako na no. At least maganaga, aware man sila eh. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mabusog ginkumpirmar naman sa Barotac Viejo Municipal Police Station nga positibo sa luminal test ang balay nga nakitaan sang tinulo sang dugo. Malapit sa lawas ang nasapuan patay nga babayi sa Barangay La Fortuna, Barotac Viejo, Iloilo. Sunod sa otoridad, ako ang nanginbulig sa resulta sang luminal test. Sa diin, may mga ginpaksundan na sila nga hindi maglubo sa duha ka persons of interest. Posible, ngayara lang sa palibot ang naghimot sang krimen. Dugang pa sa kapulisan nagwa sa autopsy result nga patal nga pila sa ulong gitunaan sa kamatayon sa biktima nga ginapatihan ginlampusan ini sa makapila ka beses sa balay nga nagpositibo sa luminal test. Isa ina sa mga gid nila para ma-determine nga kundi gid nga particular nga area ang krimen na tabo. Mga kapuso, nakaagom sang pila-kapila sa ulo ang biktima nga ginkilala kay Jesus Mestizo matapos ginlabos ang suspect nga ginkilala kay Jason Susan Martes sang gabi sa Barangay Salngan, Oton, Iloilo. Base sa investigasyon sa Oton Municipal Police Station, antes natabo ang krimen updanay pa nga naga-inom-inom ang duha. Samtang nagahigda na ang biktima, hinali na lang ini nga ginlabo sang suspect bangod magahod kuno ang biktima kag masami masaban. Wala man sandaan nga hiligutanon ang duha nga lunsay magparyentehanay. 8 kapila sang pagkalabo ang naagom sang biktima kag padayon ini nga ginabulong sa ospital. Wala naman sang planong pamilya sang biktima nga magpasaka sang kaso. Nagpaiway na nga maghatag sang pahayag ang suspect sang ini ang ginpadulungan sang news team. According sa suspect, kay kagahod, samtang higda na siya kuno matulog, kagahod sa iya baba. Amo to ang nag-trigger sa iya nga labuon. Amo lang gid kanabaw nga rason kay hambog daw siya according sa aton nga suspect. Sa Negros Occidental, kadungan sa ginhimong assessment sa Office of the Civil Defense sa mga lugar sa Negros Occidental kag Negros Oriental nga apektado sa aktibidad sa bulkan, nakasugtaan nga magdugang sang flag markers sa palibot sa 4-kilometer permanent danger zone o kun PDZ sang Mount Canlaon. Ining magaserbe nga precaution o kun paandam agud malikawan aktibidad sa mga residente lapit sa bulkan. Mainggiya man ang flag markers agud mahibaluan ang boundary. Samtang nagtukod ang OCD sang task group Canlaon nga magatutok sa aktibidad sang bulkan subong man sa disaster response pananglitan nga liwat ini maglupo. Ginpangunahan ni OCD 6 Director Raul Fernandez ang OCD NIR Director Donato Sermeno III ang task group Canlaon. And we are in constant coordination naman. Nire-report naman nila sa amin kung ano yung nangyayari on the ground. For example, si Bago, nag-report siya ng mga asphalt. Ang ginagawa niya is limit the movement of the people. Exciting mga puso, 3 naka-teams na nakasunod sa Final Four sa NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Inihamo ang Benil Blazers, Mapua Cardinals kag San Beda Red Lions. Isa na lang kinahanglan kumpleto ng teams para sa playoffs. Apang para sa nabilin ng isa ka pwesto, duha pa ka-teams ang nag-aagaway. Inihamo ang LTU Pirates kag EAC Generals. Sinuayhan ang mga kumpleto sa aton Final Four. Bantayan, buwas na enkwentro sa tunga sang LTU Pirates kag Benil Blazers kag sang EAC Generals kag JRU Heavy Bombers. Ang hinampang ang malantaw sa Heart of Asia kag sa streaming sang GMA Sports PH patiman sa NCAA Philippines social media pages.
Mga kapuso, 41 days na lang, Pasko na. Mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website, www.gmaregionaltv.com. Pwede man, mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkat nga pagserbisyo sa pungso.